Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong nangyaring pag-walkout ni Senator Rapi Tulfo dun sa nangyaring Senate hearing kasama si Senator Bato de la Rosa. Ito yung iniiyak-iyak po ng mga iilan na sinasabi nating anti-Tulfo na feeling nila nakapunto sila dahil feeling nila nambastos daw or nag-inarte raw dito si Senator Rapi Tulfo dun sa nangyaring pag-walkout. So alamin muna natin ano ba yung naging konteksto bakit po nag-walkout si Senator Rapi Tulfo. So ito po yung kaso po na inilapit po dun sa wanted sa radyo na kung saan yung may-ari po ng bahay ikinulong ng mga pulis at ang ikinaso ay direct assault. So, ito po yung mga pulis na pumasok na nakabonet, nakasibilyan, at magsiserve siya ng warrant sa isang suspect. Pero ang nabalitaan ko is mali pala yung bahay na napasok ng mga arresting team ng pulis. Pero dito po sa hearing na to, umikot po itong kwento na to dun sa tama ba yung proseso ng pag-aresto dito sa may-ari ng bahay, yung mag-ama po. So, ang sistema po kasi, meron daw silang target na tao na pumasok daw sa loob ng bahay ng itong mag-ama. Ngayon po, ang mga pumuntang mga pulis is mga nakabonet, nakasibilyan, walang pinakitang tsapa, at walang warrant of arrest na papeles na dala. So, siyempre, ano po ba yung pinakaunang reaksyon ng isang tao kapag may ibang taong papasok sa yung bahay na nakasibilya na nakabonet? So, di ba, medyo hindi naman yan yung tipong papasukin mo. Siyempre, hesitant ka po sa umpisa. Dahil siyempre, poprotektahan mo yung property mo. The same time, poprotektahan mo yung family mo. Magtatanong ka kung ano pa kayo nila at nakasibilyan sila. So, dito nagkaroon kasi ng inconsistent yung mga pulis na sinasabi meron daw silang dala, eventually bilang babawiin ng statement nila na wala silang dala, tapos bilang babaguhin na naman na meron silang dala dahil nagkikising sila, tapos sasabihin na naman na meron silang dala kasi naiwanan lang. Kumbaga may dala sila pero meron silang warrant pero hindi nila dala. So, doon pala nagkakaroon ng confusing si Senator Rapi Tulfo na, teka, parang nagkakaroon yata ito ng mekos-mekos dahil hindi kayo nagtutugma, hindi kayo consistent sa mga sinasabi nyo. So, iba yung sinasabi ng mga pulis, iba yung sinasabi ng head ng mga pulis, yung colonel po. Ngayon, yung pulis na colonel po is nirelieve po sa pwesto dahil para po magawa yung investigasyon. So, eventually, nalaman din pala ni Senator Rapi Tulfo yung police na colonel is ibinirig din pala sa pwesto after nilang mag-conduct ng investigation at sa kanilang investigation lumalabas na ginawa lang daw pala ng police yung kanilang mga trabaho. So, naibalik po sa pwesto yung colonel sa tingin ni Senator Rapi Tulfo is mali yung naging proseso dahil nga ongoing pa yung investigation at the same time may lapses talaga dun sa nangyari. Pero para magkaroon pa po tayo ng konting ideya kung ano po nangyari, so panoorin po natin to bago po yung walkout ni Senator Rapi Tulfo. Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron Yes, hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Isa pa rito kasi naging cause kung bakit nag-walkout si Senator Rapi Tulfo kasi feeling niya itong si Senator Bato de la Rosa na chairman po ng hearing na yan is parang feeling niya is binibaby yung mga pulis. Dahil kasi feeling ni Senator Rapi Tulfo nako-corner niya na although nandun na parang nagigit niya na yung kwento na hindi nga nagtutugma-tugma, so nagkakaroon ng meron ng nahuhuli niya may nagsisinungaling na. Pero siyempre si Senator de la Rosa, dating pulis, dating chief PNP, naramdaman o parang feeling
sabihin natin parang ina-assume or basta may konting ano si Senator Rapi Tulfo na parang binibaby or parang pinatatakpan daw ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi naman. Siyempre gusto niya linawin kasi dahil nga gumugulo yung kwento, dahil ang sinasabi nga base nga dito sa unang pahayag dito sa video natin, magsiserve daw ng warrant. Pero eventually, sinabi ng mga pulis na wala daw warrant. So, doon nagkaroon ng gulo na, teka, sabi mo magsiserve kayo ng warrant, pero wala kayong dalang warrant. So, ano ba talaga nangyayari? Dito lalabas pala rito sa hearing na to, na meron palang dalawang grupo rito. Yung surveillance team, tsaka yung arresting team. So, yung surveillance team, ito yung mga nakabonet na nagsisurvey dun sa lugar kung nandun nga talaga, kinukonfirm kung nandun yung target person nila, yung aarestuhin. So, yung isang team naman, yung arresting team, sila yung may hawak nung warrant. So, malino tayo, establish muna tayo yun. Pero ang nangyayari kasi, ang umaresto, yung mga nakabonet, na which is sila dapat yung surveillance team lang. So, hindi dapat sila yung mga aresto. Pero ang nangyari, ang nang aresto, yung mga nakabonet, which is sila yung surveillance team. So, doon nagka-problema. So, yung kasi yung gusto mo na i-establish kasi ni Senator Bato de la Rosa na malaman natin ano ba yung nangyari. Kasi magulo nga yung kwento ng mga pulis, which is siguro, yun nga yung naging taktika or talagang nagkaroon lang ng miscommunication. Di natin alam. Pero malinaw na may pagkakamali kasi yung mga pulis na ng aresto. Una-una, ang ikinaso direct assault. Diba? Kung tutusin, pwede nga sampahan ng kaso ng mga nung ikinulong yung mga pulis ng illegal entry or trespassing. Kasi nga wala silang pahintulot. Yung nga lang kasi may pwedeng ibangga yung mga pulis doon dahil nasa operation sila. Meron daw silang hinahanap. So, kung batas ang pagdaang paiiralin doon is medyo may lulusot yung mga pulis kasi nga may operation sila. So, parang pwede lang gamitin depensa yon. Pero siyempre, doon sa may-ari ng bahay, meron ka rin depensa na, teka lang, kaya ko lang siya pinipigilan, dahil nakabonet sila, wala silang paalam at wala silang hawak na warrant para pumasok sa bahay namin. So, doon nagka-problema. Kaya nga, dito, ang side kasi ni Senator Rapi Tulfo, yung taong inapi, which is yung mga kababayan natin itong sinasabi natin walang kakayanan na ipagtanggol yung sarili nila sa mga pulis. Diba? Kasi, normal naman yung naging reaksyon nung ikinulong. Siyempre, bahay mo yun, papasukin, walang warrant. Diba? Dito nga, example pa nga ni Senator Rapi Tulfo, paano kung yung pinasok ng mga pulis ito is mayayamang bahay? Sa tingin nyo ba, magagawa ng mga pulis ito? Diba, hindi. Malamang tad-tad ng kaso to, itong mga pulis na to, or baka, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila, baka niratrat pa to, baka ginulpi pa to. Kasi talagang papalag pag may pagbayaman yung bahay, siyempre may kakayanan kumuha niya ng on the spot ng abogado para, alam nyo yun, para hadlangan yung pag-aresto dun sa sinasabing property na yon. Siyempre, pag mahirap, ayan, wala tayong magawa. Diba? Andyan yung ikaw pa yung babatukan, ikaw pa talagang isasalya para mapasok yung bahay mo. Walang warrant. Tandaan nyo, magsiserve sila ng warrant. Diba? Pero naalala nyo yung nangyari dun sa anak ni Secretary Boying Remulla na huhulihin nila dahil nga sa kanya nakapangalan yung package. Pero ang nangyari, di ba? Nagpaalam pa, nagtanong pa bago arestuhin. Eventually, napalaya. Hindi nagtagal sa kulungan yun. Drugs po yung yung issue dun. Pero dito, may nahabol na tao, mali pa raw yung bahay na pinasok nila, pero nangyari diretso kulong kagad inquest. At ang kinaso, direct assault. So, doon sumama yung loob ni Senator Rapi Tulfo na parang feeling niya, etong si Senator Bato de la Rosa, is mas kinakampihan po itong mga lukulukong pulis na to, kaysa doon sa mahirap na nargabyado na. Dilabag na yung kanilang
karapatang pantao, ikinulong pa. So doon humuhugot si Senator Rapi Tulfo na bakit parang yun ang naramdaman niya rito kay Senator Bato de la Rosa. So tuloy po natin to. Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your na yung Honor, blatter? Saan na yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Kasi itong mga pulis na kalbo, sila yung surveillance team. Sila yung, hindi sila yung arresting team dapat. Sila yung mga nakabonet. So, paano nila sinabing magsiserve sila ng warrant? Eh, wala nga silang hawak na warrant. Pero, eventually sasabihin nila, yung warrant is nando sa arresting team. Kuha nyo. May warrant, pero nando sa arresting team. Pero, hindi sila dapat yung mga aresto kasi sila yung surveillance team. Diba? Doon kasi gumulo yung kwento na to. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-serve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. So yun, nakita nyo. Nagko-contradicting kasi yung mga sinasabi nila na may warrant sila pero hindi nadala. Pero sinasabi naman ng kabilang team, wala kaming dalang warrant. Ngayon, sabi naman ng isang team na to, may dala silang warrant pero binabalidate pa. So parang ganito po yung pinakasistema. Ikaw na nagmamaneho ng sasakyan, nahuli ka. Sabi ng enforcer, titikitan ka, asan na lisensya mo? Sabi mo, wala akong dalang lisensya. Ay, wala akong lisensya, pero nandun sa bahay. So, paano ka titikitan ng enforcer kung wala kang dalang lisensya? Siyempre sasabihin niya, sige, impound natin sa sakyan mo. Teka, ba't mo i-impound? May lisensya ako. Nasaan yung lisensya mo? Hindi ko dala. Pero may lisensya ka. Meron akong lisensya. Nasaan yung lisensya mo? Hindi ko nga dala, nandun sa bahay. So, parang kuha nyo na walang pinagkaiba sa nag-a-apply ka ng business permit. Balikan natin yung yung sa Captain's Peak Resort. Nag-apply sila ng permit para makapag-construct. So hinahanap yung ECC. Anong sabi nung may-ari ng Captain's Peak? Asan yung ECC? On process pa lang. On process na daw yung ECC, pero meron silang hawak na memorandum na parang pinapayagan daw. Pero kailangan ng requirements ng ECC, pero sinasabi on process. So, nabigyan sila ng approval na mag-construct dahil nga on process na raw yung ECC. So, same thing din dito. Paano ka titikitan kung wala kang dalang lisensya pero sinabi mo may dala kang lisensya, hindi mo lang dala.
May lisensya ka pero hindi mo dala. So dito kasi gumugulo na talagang naramdaman dito ni Senator Rapi Tulfo na itong mga pulis yung sumasalaula sa Senado na walang respeto. Hindi gaya ng mga sinasabi ng mga anti-Tulfo na sinasabi si Senator Rapi Tulfo daw ang nambastos, ang nanggulo, ang nagtanggal ng dignidad sa Senado. Pero ang katotohanan, itong mga pulis na bugok na to, sila yung sumira, sila yung walang respeto sa Senado. Kasi ang pinaglalaban lang naman dito ng Senator Rapi Tulfo, yung mga kababayan nating mahihirap na masyadong argabyado. Diba? Pero inyo dito, ang tagal, hindi kagad may kulong itong mga pulis kasi may proseso na kailangan daanan bago sila mahatulan. Unlike dito sa kababayan nating mahihirap, kapag pulis ang umaresto, kulong kagad dahil mahirap. Pero yung mayaman na gumawa ng hindi maganda, hindi kagad nakukulong. Naalala nyo yung sinagasaang gwardiya sa may Ortigas? Mayaman yun ha. Kitang-kita sa video, sinagasaan talaga yung security guard. Ano nangyari? Hindi kagad na ikulong. Kasi mayaman eh. Yung anak ni Secretary Boying na on the spot na hulihan, na tinatanggap yung isang parcel na ang laman drugs. Ano nangyari? Saklit lang nakulong, laya kagad. Pero ito, ano yung kinaso? Direct assault dahil pumalag daw sa mga pulis dahil may aarestuin daw. Maling bahay pala yung pinasok nila. Naturalmente, magkakaroon ng komisyon, hindi papayag yung may-ari ng bahay dahil siyempre, property niya yun eh. Anong gustong gawin itong mga pulis na to? Anong gustong gawin itong mga anti-Tulfo na sinasabi bakit daw ganun yung ginawa sa mga pulis? Anong gusto? Pagkapihin pa tong mga nakabonet na pulis? Diba? Kahit ikaw, pasukin yung bahay mo na nakabonet, sabihin, pulis siya, papayagan mo ba kagad? Diba? Hindi. So, dito makikita nyo lang talagang si Senator Rapi Tulfo, pagdating sa mga mahihirap natin kababayan na inaapi, lalo na ng mga pulis, talagang handa siya na saluhin kung ano man yung magiging batikos sa kanya para doon sa mga mahihirap. So, abangan po natin sa mga susunod na kabanata na to kung anong pwede pang mangyari sa hearing na to. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.